isang silid na balot sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa isang bintanang humahaplos sa sahig na gawa sa kahoy. Naroon ka, nakaluhod, hindi literal marahil, pero sa iyong isipan, sa iyong kaluluwa, ang iyong mga tuhod ay matagal nang sumasayad sa malamig na lupa. Sa iyong harapan, nakatayo siya. Ang anino niya ay dambuhala. Nilalamon ang anumang natitirang liwanag sa paligid mo. Walang galit sa kanyang mga mata. Walang pagkasuklam. Mayroon lamang isang bagay na mas malala pa. Awa. Isang malamig at malayong awa. At sa sandaling iyon, alam mo na, eto na. Ito ang sandali na tuluyan nang nawala ang lahat. Hindi ang pagmamahal, hindi ang relasyon, kundi isang bagay na mas fundamental, mas mahalaga, ang respeto. Ang respeto niya para sa iyo. Paano tayo umabot dito? Paano ang isang dating matatag na pagtingin ay naging abo na lamang na tinatangay ng hangin? Hindi ito isang biglaang pangyayari. Ito ay isang mabagal na pagkalason. Isang lason na ikaw mismo ang nagtimpla. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang paghingi ng tawad kahit hindi mo kasalanan para lang matapos na ang usapan. Isang pagbabago sa iyong plano para lang mapagbigyan siya. Isang pagkaltas sa iyong sariling opinyon para maiwasan ang gulo. Akala mo, ito ay pag-ibig. Akala mo, ito ay sakripisyo. Ngunit hindi. Ito ay pagguho. Bawat pag-atras mo, bawat pagyuko mo, ay isang baitang pababa sa hagdanan ng respeto sa sarili. At hindi niya namamalayan na sinusundan ka niya. Hindi para samahan ka, kundi para panoorin ka. Ito ang katotohanan na masakit tanggapin. Hindi nawawala ang respeto ng isang tao sa iyo dahil sa isang malaking pagkakamali. Nawawala ito dahil sa 1,000 maliliit na pagtataksil. Mga pagtataksil, hindi sa kanya, kundi sa iyong sarili. Hindi ito aksidente. Ito ay sikolohiya. Ang mga tao ay salamin. Kung ano ang ipinapakita mong pagtingin sa iyong sarili, iyon ang isasalamin nila pabalik sa iyo. Kapag sinimulan mong ituring ang iyong mga hangganan, boundaries, bilang mga suhestyon lamang, tinuturuan mo silang balewalain ang mga ito. Kapag ang iyong hindi ay naging isang mahinang siguro, tinuturuan mo silang huwag seryosohin ang iyong salita. Kapag ang iyong katahimikan ay naging sagot sa kanilang kawalang galang, tinuturuan mo silang ang katahimikan mo ay pagsang-ayon. At darating ang araw, sa gitna ng isang away o isang simpleng hindi pagkakaunawaan, gagawin mo ang isang bagay na hindi na mababawi. Magmamakaawa ka. Hindi ka hihingi ng paliwanag. Hindi ka makikipag-ayos. Hindi ka maninindigan. Huwag mo akong iwan. Magbabago ako. Gagawin ko ang lahat. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan kong gawin. Ang bawat salita ay isang pala ng lupa. Hinuhukay ang libingan ng kanyang respeto para sa iyo. Sa sandaling iyon, hindi ka na niya nakikita bilang kapantay. Hindi ka na isang partner. Ikaw ay naging isang problema na kailangang ayusin. Isang gawain. Isang pasanin. At ang pag-ibig, kahit gaano pa kalakas, ay hindi kayang mabuhay sa isang kapaligiran na walang respeto. Mamamatay ito. Mabagal. Masakit. Ngunit tiyak na mamamatay ito. Tingnan natin ang isang kwento. Si Maya at si Alex. Si Maya, sa simula
ay isang pader. May sariling mundo, may sariling mga panuntunan. Hinangaan ito ni Alex, pero unti-unti, nagsimula siyang mag-alala na baka masyadong mataas ang kanyang pader, na baka hindi siya kayang akyatin ni Alex. Kaya binuksan niya ang isang maliit na pinto. Kinansela niya ang isang lakad kasama ang mga kaibigan para makasama si Alex. Natuwa si Alex at natuwa si Maya na natuwa si Alex. Hindi niya namalayan na iyon ang unang pagtulo ng lason. Sinundan ito ng iba pa. Hindi na siya nagsusulat ng tula dahil sabi ni Alex, masyado itong madrama. Hindi na siya nagsusuot ng itim dahil sabi ni Alex, hindi ito bagay sa kanya. Ang kanyang tore ay unti-unting nababawasan. Ang kanyang liwanag ay unti-unting humihina. Isang gabi, sinabi ni Alex na kailangan niya ng space, na parang nasasakal siya. Gumuho ang mundo ni Maya. Ang tore na kanyang sinira para kay Alex, ngayon ay parang wala ng halaga. At ginawa niya ito, ang isang bagay na hindi na mababawi. Nagmakawa siya. Wag Alex, please. Magbabago ako. Sabihin mo lang, wag mo lang akong iwan. Sa sandaling iyon, hindi si Maya ang nawalan ng partner. Si Alex ang nawalan ng paghanga. Ang pag-ibig ay maaaring magbalik. Ang tiwala ay maaaring muling buuin. Ngunit ang respeto, kapag tuluyan ng nadurog, ay mananatiling abo magpakailanman. Kaya paano mo ito maiiwasan? Paano mo po protektahan ang pundasyong ito? Ang sagot ay simple. Ngunit ito ang pinakamahirap gawin. Huwag kang matakot na maiwan. Huwag kang matakot na mag-isa. Ang takot na iyan, ang nagiging kadena na ipinapantali mo sa iyong sarili. Ang takot na iyan ang nag-uudyok sa iyong ibaba ang iyong halaga sa pag-asang bibilihin ka nila sa mas murang halaga. Pero ito ang sikreto. Walang sino man ang nagpapahalaga sa isang bagay na libre. Ang iyong halaga ay hindi negotiable. Ang iyong mga hangganan ay sagrado. Ang iyong hindi ay dapat kasing tigas ng pader na bato. Kapag may umalis, hayaan mo sila. Ang iyong dignidad ay hindi dapat ipagpalit sa presensya ng kahit sino. Ang sakit ng pag-iisa ay panandalian. Ngunit ang multo ng nawalang respeto sa sarili, iyan ay habambuhay kang hahabulin. Kaya't bago ka lumuhod, bago ka magmakaawa, tandaan mo ang imaheng iyon sa simula, ang malamig na awa sa kanyang mga mata, ang sandali kung kailan, sa kanyang isipan, ikaw ay tumigil sa pagiging isang tao at naging isang bagay na kaawa-awa. Huwag mong ipakita sa kanila ang sandaling iyon. Dahil ang totoo, hindi mo ito ipinapakita sa kanila. Ipinapakita mo ito sa iyong sarili. At iyon ang pinakamasakit na pagtataksil sa lahat.